Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Meloro. Taong 1999. Bindoy, Negros Oriental. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ang totoo, matagal ko nang gustong ibahagi sa iba ang aking kwento. May karanasan din po ako sa mga aswang. Ngayong may panahon ako, ginawang ko po ng pagsasalaysay ang aking karanasan. Sana ay maitampok po ito sa channel na ito. Marahil hindi may pagkakailang ilan sa atin ay hindi maniniwala sa mga kakaibang bagay. Hindi naman kasi lahat ng tao ay may karanasan sa mga elemento. Meron namang iba. Naniniwala sila kahit hindi man nakaranas. Nakarinig naman ng kwento hanggang sa maipasa-pasa. Ang problema sa kwento-kwento ng isang tagpo, sa bawat taong napapasahan, mas pinapaintig nito ang pangyayari. Kagaya na lamang ng may nakakita daw ng aswang. Tapos ikwinento sa iba hanggang sa naipasa-pasa na sa marami. At iba-iba na ang naging itsura at opinyon patungkol dito. Kesyo mahaba ang buhok, maitim, pangit ang muka. Ang iba naman tao lamang pero kakaiba kung kumilos. Pero di ba kung iisipin, napakahirap paniwalaan. Pero paano kung ikaw mismo ang nakakita at sa katunayan nakahalubilo mo pa ang aswang? Alam nyo, kinakatakutan ng lahat ang mga aswang. Ganun din naman ako noon. Pero alam nyo ba na ang aswang ay katulad din natin? Tama, katulad na katulad. Ang pinagkaiba lang ay kanilang kultura, katangian at mga gampaning binigay sa kanila ng mga ninuno. Isa akong residente sa lugar sa bukid ng Bindoy. Madalas, bumababa kami kapag may tabo na tuwing linggo nagaganap. Dala namin ng tatay ko ang mga panaring manok. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Pablo. Labis na nakahiligan ng tatay ko ang pananari. Hindi ko naman itinatanggi na yan ang naman ako kay tatay at nakahiligan ko din. Nakakaliw kasing tignan ang mga panari, lalo na kapag nananalo. May kapitbahay kami noon, madalas sumasama sa amin sa pananari. Siya si Datu. May dala ding manok. Pero ang pinagtataka namin noon ng tatay, kapag nasa tarian na, hindi niya inilalaban ang dalang manok. Naisip tuloy namin na baka nagdadala lamang ng manok upang makalibre sa gate ng tarian. Libre kasi ang pagpasok sa sugalan kapag may dalang manok. Ang bahay nila ay malapit lang sa amin. Mga nasa 2 ektarya ang layo. Tanaw na tanaw mula sa bahay dahil nasa itaas lamang ng bundok ang bahay nila Datu. 2 lamang silang nakatira ng lola niya na napaka-misteryoso kung kumilos. Matanda na pero hindi makikitaan ng panghihina ng katawan. Sa katunayan, kaya pa nitong magbuhat ng mabigat na bagay kagaya ng panggatong at labahin. Halos magkasing edad lamang kami ni Datu. Mapagbiro siya, mabait at higit sa lahat. Palaging nag-aabisong wag maggala-gala tuwing gabi. Dahil ayon sa kanya, may aswang daw sa lugar. Nakikita niya ito na palaging nasa paligid ng bahay namin tuwing gabi. Buntis ang nanay ko ng panahong yun. Ang sabi pa ni Datu, maglagay kami ng dahon ng buungon o suha sa paligid ng bahay. Tapos maglagay din ng mga sanga ng bugambilya. Alam ng tatay ko na may gumagalang aswang sa paligid. Ngunit ang ipinagtataka namin,
kung bakit nakikita ito ni Datu. Tapos kumagpayo pa ito. Parang alam na alam niya kung anong dapat gawin at tila albularyo ang binata. Sa totoo lang, pangkaraniwang pangontra sa aswang ang bawang at asin. Pero ang sinabi ni Datu na mas mabisa pa ang mga pinayo niya. Lalo na kung lalagyan pa ng aroma ang bakuran. Dagdag ni Datu, ang asin at bawang ay kayang indahin ng mga aswang. Lalo't halos araw-araw nila itong nakikita. Ayon pa sa kanya, ayaw na ayaw ng mga aswang ang dahon ng suha, kalamansi, maski bunga at bugambilya. Makati ito sa balat ng aswang. Dato, bakit ang dami mong alam? Sino naman ang nagsasabi sa'yo ng mga bagay na yan? Tanong ng tatay ko. Ang sabi naman ni Datu, sa tatay niya di na dating bihasa. Pinatay ito ng isang hindi kilalang tao sa lugar ng Bais. Naisip namin noon na wala namang kakaiba sa tatay niya. Tipikal na magsasaka lamang ito. At minsang nagpupunta sa dagat dahil may bangka ang tatay niya doon. Nang mga sandaling yon, nasa likod kami ng bahay. Sa kusina kasi namin, merong kamalig sa gilid. Doon nakahilera ang mga manok ng tatay. Nga pala, ang bahay namin ay tipikal bahay probinsya lamang. Nakaangat ng bahagya ang sahig sa lupa. Pero malawak sa itaas at may 2 kwarto. Ang isa dito ay akin, habang ang isa naman ay sa mga magulang ko. May pinto sa likod na may hagdan papunta sa kusina. Ang daan naman papunta kila Datu. Nasa likod lang din ng kusina. Kaya palagi naming nakikita ang binata. Minsan kapag napapadaan inaalok pa ng tatay ko na kumain. Ngunit tumatanggi ito. Sa halip tumatambay at panaytingin sa mga panaring manok. Biyasa ba ka mo? Ibig sabihin, isang pantas, yung magaling sa mga hurep. Muling tanong ng tatay. Parang ganun na nga po. Mapagtagong tao kasi yung tatay ko kaya kung iisipin, ordinaryo lang siya. Tugon ni Datu. Sinabi ng tatay Pablo kung paano niya nakikita ang aswang na umaaligid sa bahay. Tsaka bakit napakadetalyado at alam nito kung saan ito pumupwesto. Sa tanong na ito ng tatay ko, bahagyang napakunot ang mukha ni Datu. Tumingin sa isang banda. Hanggang sa ilang sandali lang, nagsalita si Datu. Ang sabi nito, napapadaan ang aswang sa kanilang bahay. Para itong malaking ibong pababa papunta sa bahay namin. Pagkatapos, nakikita niyang dumadapo sa isang puno ng niyog. Malakas ang kuryosidad ni Datu. Kaya sinusubukan niya itong lapitan at tignan ang buong itsura. Ganun ba? Abay ang tapang mo namang pala, Dato. Ano naman ba ang itsura? Kasi ang nararamdaman lang namin dito, kakaibang huni, tapos bigla na lang babaho ang amoy ng lugar. Tao lang din naman po ang forma. Kaso, makintabang katawan. Magaling din magpalit ng anyo at bigla na lang nawawala. Tugon ni Datu. Makalipas ang 1 buwan, tuluyan ng lumaki ang tiyan ng nanay ko. Nasa 5 buwan na ng pagbubuntis niya noon. Habang si tatay, pansamantalang nagpahinga sa gawain itong pagsusugal. Habang ako naman, nasa uma at nagtatanim ng punla ng mais. Nakita ko si Datu sa paanan ng bundok. Nakaupo sa malaking bato at kita sa itsura na malalim ang iniisip. Kinawayan ko si Datu. Gumanti ito ng kaway at ngumiti.
Nalingat lamang ako ng ilang segundo. Bigla na lamang akong nagulat. Nakita ko si Datu na nasa gilid na ng uma namin nakaupo. Tinanaw ko ang pwestong pinanggalingan niya. Malayo ito. Kaya nagtataka ako kung bakit ngayon ay nasa tabi ko na siya. Niyugyug ko pa ang ulo ko noon dahil sa pag-aakalang guni-guni lamang ang nangyari. Pero hindi. Si Datu nga ang nakikita ko ngayon. Seryoso ang mukha habang nakatitig sa akin. Lumapit ako sa kanya. Sinabi kong paano siya nakarating ng madalian sa pwesto. Ano? Pinapatawa mo naman ako eh. Eh di syempre, naglakad. Tugon sa akin ni Datu. Tumingin muli ako sa pinanggalingan niya. Napailing ako ng mga sandaling yon. Napaka-imposible talaga. Tinandaan ko pa ang pagyuko ko at nang maiangat ko ang tingin. Nasa malapit na lamang si Datu. Hanggang sa sinabihan niya kung baka kung ano na ang nakikita ko. Dahil sa gutom dahil tanghali na kasi. Hindi ko naman magawang magbitaw ng negatibong opinyon. Dahil baka nga nagugutom lang ako. Umuwi ako ng tahanan. Pero sumaglit ako ng tingin sa kanya. Nagulat muli ako dahil wala na siya sa gilid ng uma namin. Maniwala man kayo sa hindi. Kitang-kita kong naroon muli siya sa paanan ng bundok. Nakangiti pa ito habang nakatitig sa akin. Kinakamot ko ang ulo ng mga sandaling yun. Tapos hindi pa ako nakontento. Sinampal ko pa ang sarili sabay wika sa sarili. Ano ba tong nangyayari sa akin? Nang makarating naman ako sa tahanan, nais ko sanang ikwento kay tatay. Ngunit baka hindi ako paniwalaan kaya sinantabi ko na lamang. Sobrang nawirduhan ako. Minsan na akong nakaranas ng linlang sa gubat. Parehas ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Yun bang napakadaming mga katanungan sa isipan. Paano ito nangyari? Ba't naggaganon? At bakit ako nalilito? Makalipas ang isang buwan, isinagawa ng tatay ang paglagay ng pangontra. Paano ba naman? Yung paminsang-minsang pagbisita ng aswang sa lugar ay napapadalas na. E tingin nga namin noon, nasa dingding lang ito nakasilip tuwing gabi. Nanguha din ang tatay ko ng mga bagakay. Marami namang nakatanim sa unahan ng bahay at yun ang ginawa niyang patulis na bakod. Habang ako noon, baliwala lang. Tipikal na kumpiyansa na walang mangyayari sa nanay ko. Hindi pa ako nakakarinig noon na napatay na buntis o inaswang at nakuha ang sanggol. Mga sabi-sabi lamang at alam niyo namang napakahirap paniwalaan nung iba. Hanggang sa isang gabi, nagsisigaw ang nanay ko. Natatandaan ko pa noon na naguhugas ang nanay ng pinggan dahil kakatapos lang naming kumain. Habang yung tatay ko naman, nagiinom ng gin bilog sa kamalig. Nataranta kami sa pag-atungan ni nanay na parang sobrang nasaktan. Pagsilip namin sa silid, nakaupo si nanay sa gilid ng katre. Nakahawak sa kanyang tiyan. Nakasimangot ang mukha habang nakayuko at lumuluha ang mga mata. Natanong ng tatay ko kung anong nangyari sa kanya. Ayon kay nanay, sobrang sakit ng tiyan at namamanhid ang mga paa. Nakita pa ni tatay ang kaunting dugo sa saya ni nanay. Sobrang nagulat si tatay at mabilis na binuhat si nanay. Nagpunta kami sa kalsada. Ilang distansya lang sa amin. Nagkataon namang napadaan ang isang habal-habal. Kaya nakasakay kagad kami papuntang ospital. Ang buong akala namin noon, nakunan ang nanay. Pero hindi pala.
Ordinaryo lang na pagdudugo dulot ng pagsakit ng tiyan. Pero hindi naman naapektuhan ng bata. Nagtanong muli ang tatay ko kung ano bang nangyari. Dito na sinabi ni nanay na may narinig siyang sitsit na parang nasa gilid lamang ng tenga. Tapos, biglang umalinsangan ang loob ng silid. Doon na nagsimulang hindi niya maigalaw ang mga paa. Pilit siyang tumayo ngunit nahirapan na dahil sumasakit na din ang kanyang tiyan. Kaya naman sumampa na lamang ito sa dibisyon ng dingding at umupo. Iba na ang duda ni tatay. Hindi ito abnormalidad sa pagbubuntis ni nanay. Kung hindi inaaswang ito. 3 araw ang lumipas at nakauwi na ang nanay sa amin. Sinuri ni tatay ang bahay. Sinuri ang gilid kung nasan ang kanilang silid. May nakalagay namang pangontrang bagakay at mga asin sa lupa. Kaya naisip ni tatay kung paano nakalapit ang aswang sa lugar. Hanggang sa biglang dumating si Datu. May bitbit na manok at sinabing makikipagsabong sa mga alaga ng tatay. Ngunit abala ito noon. Kaya sinabi nitong mamayang hapon na lang. Hanggang sa muling nagsalita si Datu. Ang sabi nito, sundin ang mga payo niyang pangontra dahil mas mabisa ito sa aswang. Ano ba naman kasing alam mo dito? Kita mo ba yan, no? Bagakay tapos hindi mabisa. Tanong ni Tatay Pablo. Halatang galit dahil mabigat ang pagkabitaw ng salita. Hindi naman po sa nagmamarunong ako, Tatay Pablo. Tama po. Ang bagakay ay pangontra pero kapag nasugatan lang. Ang ibig ko pong sabihin, sandata yan at maaari pa ding makalapit ang aswang. Kung ako po sa inyo, sundin niyo po ang sinasabi ko. Makikita niyo, hindi nalalapit ang aswang na yan. Tugon ni Datu. Seryoso ang mukha kaya tumango ang tatay at tinawag ako. Binakuha ang dahon ng suha at kalamansi. Mahirap pa namang akyatin ang puno ng suha dahil matinik ito. Pero dahil para sa pangontra, ginawa ko naman ang lahat ng yun. Marami akong nakuhang dahon. Sa katunayan pati bunga ay nadali ko pa. Inilagay ko ito sa paligid ng bahay. Napansin ko si Datu na tila panay pahid sa muka. Kinakamot ang katawan niya. Hanggang sa dumistansya din ito sa bahay namin. At nang matapos mailagay ang mga pangontra, dito na siya inalok ng tatay na magsabong na sila ng manok. Ngunit umiling si Datu. Sinabing uuwi na dahil may nakalimutan siyang gawin. Hindi naman na nagsalita pa si tatay. Ilang sandali lang. Bumalik na si Datu pero may kakaibang amoy. Yung bang tila langis na hinaluan ng ihi. Mapanghi na malansa ang amoy. Hindi naman yon ininda. Dahil karaniwan lang naman ang amoy niya para sa akin. Pagsapit ng hapon, nagpunta ako sa uma. Binisita ko ang mga punla ng mais at sumibol na ito. Lampas tuhod na ang taas at lahat ay matataba. Muli kong nakita si Datu. Naroon ito sa dating pwesto niya sa isang malaking bato. Nakaupo sa paanan ng bundok. Nang mga sandaling yun, bumalik sa akin ang mga alaala. Nang bigla ang paglapit sa akin ni Datu. Sinubo ko ang aking sarili. Kinawayan ko siya at pinalapit. Pero hindi ko na inaalis ang tingin ko sa kanya. Gumanti naman ito ng kaway. Ngumiti pa nga ito at tumayo sa bato. Pinagmamasdan ko lamang siya. Kalmadong naglakad sa gilid ng mga nakahilerang bato hanggang sa makarating sa lupain namin. Napakamot ako ng ulo na mga sandaling yun at tumingala. Sinabi ko sa sarili na katangahan lamang ang ginawa ko. Nagmistulan tuloy akong may topak
Pagkalapit ni Datu, nagtanong ang binata kung ano ang sadya ko. Nakakahiya naman kapag sinabi kong gusto ko lamang siyang palapitin. Kaya naman, nagpalusot na lamang ako. Tinanong ko kung gusto ba niyang uminom ng tuba. Kumunot ang mukha ni Datu na parang naninibago sa akin. Tinanong niya ako kung makikipag-inuman ba ako sa kanya. Hindi na ako nakatanggi dahil nakabitaw ako ng alok. Kaya sinabi ko na lamang na oo, makikipag-inuman ako. Napakatanga ko talaga ng mga sandaling yun. Natawa pa ako sa sarili ko sa mga pinagagagawa ko. Hindi naman kasi ako umiinom. Pero wala na akong magagawa. Manunuba din kasi si Tatay Pablo at may bahal o yung tubabang nalipasan ng ilang araw. Medyo mapakla at maasim na. Naisip ko yung kunin. Hindi naman siguro mapapansin ni Tatay dahil marami naman yon. Nakabinbin lamang ang mga tuba. Dulot ng hindi naihatid ng tatay ko sa ibaba. Kumuha ko ng isang galon. Dinala ko ito sa uma, ngunit sinabi ni Datu na doon na lamang kami sa tambayan niya. Pagkarating namin sa lugar, kagad kong itinagay ang tuba. Hindi ko gusto yung lasa. Hindi ko naman talaga gusto ang tuba, lalo't bahal pa ito. Pero pinilit kong inumin. Nagsalitang kami ng tagay hanggang sa tumagal at uminit na ang tenga ko. Yung masamang lasa ng tuba, para nang naging soft drinks. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Nabitin pa nga kami nang maubos ang isang galon. Kaya muli akong kumuha. Hindi ko alam kung lasing lang ba ako noon. Nakikita ko na biglang natutulala si Datu. Seryoso ang mukha at bigla na lang sisinghot ng malakas na parang aso. Tinawanan ko pa nga siya, pero hindi ko makitaan ng reaksyon. Sa halip, bigla itong nagsalita. Teka, sandali, wag kang maingay. Peste, nasa direksyong yun oh. Anong oras na ba? Kaya pala malapit nang magtakip silim. Wika ni Datu. Sobrang nagtaka ko noon sa kanya. Hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin. Oo, nalasing ako. Pero bukas pa ang diwa ko ng mga sandaling yun. Nagtanong ako sa kanya kung ano bang nangyayari. Hanggang sa may sinabi siya sa akin. Nakamuntikan akong maihisa sa lawal. Ang umaaswang sa nanay mo. Nariyan na sa malapit. Ayun oh, nakikita mo ba yung taong yun? Wika ni Datu. Hindi ako nakapagsalita. Napalunok ako ng laway at tumingin sa bahay namin. Medyo makulimlim na at halos nakababa na ang araw sa bukid. Yun bang nasa likod na? Sa hindi malamang dahilan, napatanong ako kay Datu kung paano niya nalaman na ito ay isang aswang. Alam kong totoo ang mga sinasabi ni Datu sa akin. Pero paano? Mahirap ipaliwanag, Miloro. Baka matakot ka at kamuhian mo ko Wika ni Datu sa akin. Napakunot ang mukha ko at ngumuwi. Sinabi kong bakit ko naman siya kakamuhian. Nakainom ako kaya malakas ang loob kong magtanong. Sinabi ko kung kinakamuhian ko siya. Dati pa dahil nakakaramdam ako ng kakaiba kay Datu. Hindi ko alam kung bakit sinabi ko ito sa kanya. Pero nabitawan ko na ang mga salitang yun dahil sa alak na dumadaloy sa utak ko. Hanggang sa tinitigan niya ako sa mga mata. Sobrang talim ng titig at sinabing, Kung ano mang malalaman mo duda mo sa akin. Sana sa'yo na lang ha. Pagkakatiwalaan ba kita sa sasabihin ko? Hindi ka ba talaga matatakot?
Tanong ni Dato sa akin. Umiling ako at sinabi kong pangako. Gabi-gabi ako nagbabantay sa paligid ng bahay niyo. Inabisuhan pa nga ako ng lola ko na baka mahuli ako at may mangyaring masama sa akin. Pero kapitbahay ko kayo at isa pa. Malapit kayo sa akin. Mula nang magbuntis ang nanay mo, kinabahan na ako. Ang totoo, aswang ako, Miloro. At kung sakaling aswangin ang nanay mo ng iba at may mag-iimbestigang albularyo, siguradong mapagbibintangan ako o hindi kaya ang lola ko. Kaya naman sariling sikap. Pinoproteksyonan ko ang nanay mo. Sa katunayan, nakabuno ko pa ang isang aswang at yung unang aswang na sinubok lumapit sa bahay niyo. Oh, bakit? Mukhang natatakot ka. Nangako ka, hindi ba? Totoo ang mga sinasabi ko. Kaya din ako sumasama sa inyo sa tare dahil gusto kong proteksyonan ka. Kayo ng tatay mo. Pangako, isa ako mabuting aswang, Miloro. Naipangako ko ito bago malagutan ng hininga ang tatay ko. Hindi ako nagkimkim ng galit sa kung sino ang pumatay sa kanya. Kahit sobrang sakit, lahat ng yun tiniis ko. Pagsasalaysay ni Dato. Maniwala man kayo sa hindi, lahat ng sinabi ni Dato ay detalyado kong narinig. Hindi ako nakapagsalita. Nais ko noong tumakbo at umuwi. Pero nakita ko sa mukha ni Dato na maamoy ito. Tinapik pa ako sa kamay at sinabing ituloy ang tagay namin. Talaga ba? Kaya naman pala sobrang weirdo mo eh. Natakot ako sa'yo sa mga sinabi mo Pero naniniwala akong hindi nananabla ng kapitbahay ang isang aswang. sa halip, pinoproteksyonan pa nila ito. Tama nga ang narinig ko, totoong sa likod ng pagkatakot medyo humanga ako sa'yo. Yan ang eksaktong sinabi ko sa kanya. Tumawa siya sa akin. Sinabi niyang huwag ipagsasabi sa iba. Malaki ang magiging pagbabago sa oras na malaman ng iba kung sino talaga siya. Sa kanilang dalawa ng lola, siya lamang ang aswang. Hindi aswang ang lola pero isa itong magaling na manggagamot. May tangan ang lola niya na pampalakas ng katawan. Nagpatuloy ang pagkamangha ko at paninibago kay Dato. Hindi ko alam kung bakit sinabi niya sa akin kung sino talaga siya. Dahil sa totoo lang, kahit sinong aswang hindi binabahagi sa kahit kanino o kahit nga sa pinakamalapit na tao ang katangian. Marahil nakainom lang talaga si Dato ng mga sandaling yon. Nawala naman yung tao na sinabing isa ding aswang. Pero si Dato, panay ang angat ng tingin na parang may binabantayan. Hanggang sa tuluyang sumapit ang dilim. Mas naging seryoso ang mukha ni Dato. Napansin ko nga na parang nawala ang pagkalasing. Ayon sa kanya, kung gusto kong makakita ng aswang, mag-antay lamang ako hanggang mag-alas 7 ng gabi. Natakot ako noon. Pero nagkaroon ako ng malakas na kuryosidad. Hindi ko din alam kung bakit ako tumagal sa pakikipag-usap sa likod ng mga sinabi nitong nakakatakot. Yun bang sa tingin ko ay may kumpiyansa ako kay Dato? Tumango lang ako at sinabing gusto kong makita ng malapitan ng aswang. Bigla niya akong tinapik sa balikat. Sinabihang sumama sa bahay nila. Hindi na ako nagsalita. Sa halip inobserbahan ko lamang ang reaksyon ng mukha nito. Sobrang seryoso pa rin ni Dato. Sumunod ako ng lakad hanggang sa makarating sa itaas ng bundok. Tinitigan pa ako ng matanda habang nakasilip sa bintana. Lola niya ito. Makikita sa mukha ang pagtataka. Binati ni Dato ang lola at pinakilala ko. Tumayo ang matanda. Pag-akyat ko ng bahay,
Hindi nito inaalis ang tingin niya kay Datu. Pasimple pang lumapit ang matanda at sumenya sa kanya. Diskumpiyado ang itsura nito kaya sinabi ni Datu na mapagkakatiwalaan ako. Hanggang sa nagsalita na ang matanda. Matapos yun, pinalapit ako sa kanya. Nagtanong ang matanda kung nakainom ako kaya napakatapang ko ngayon. Hindi ka ba takot sa apo ko? Hoy, hoy, Dato! Umarinig ka nga. Sinabi mo sa kanya kung sino ka, no? Hindi ka ba nangangamba sa magiging kalagayan natin? Iho, anak ka ni Pablo, ano? Mabait na tao ang tatay mo. Ano bang nakain mo, iho? Ba't tila masaya ka pang sinabi sa'yo ni Dato? Tanong na matanda sa akin. Halata sa kinikilos nitong natataranta ang matanda. Hanggang sinabi kong ayos lang dahil naipaliwanag naman na ni Datu ang lahat. Tumango ang matanda at muling tumingin kay Datu. Dagdag ko pa. Nalaman kong si Datu pala ang nagbabantay sa amin. Ang sabi ng matanda, mungkahi niya ito para na rin maprotektahan ang apo niya. Nagsalita ako at pinangakong hindi ko ipagsasabi ang lihim nila kahit kanino. Kahit alam ko namang sa sarili kong hindi kayang mahawakan ang usok sa sariling kamay. Lulusot din ito kagaya ng katotohanan. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Napabuntong hininga na lamang ito at nagpunta sa abuhan. Nasa itaas lang ng bahay ang abuhan nila. Naroon na rin ang banggera at lagayan ng inumin. Nagtaka ko noon kung bakit dinala ko ni Datu sa bahay. Lumapit ako sa kanya. Tila wala namang saysay ang pagpunta ko sa kanila. Hindi nagsasalita si Datu. Panay silip lamang sa labas. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, lumapit siya sa lola niya. Nagpaalam ito na sasamahan ako upang malaman ang katotohanang may umaaligid na aswang sa bahay namin. Kinawayan naman ako ng matanda. Sinabing si Datu ay hindi katulad ng ibang aswang. Hindi ito masama. Hindi kumakain ng tao at hindi rin namiminsala. Ito na rin ay dahil sa mga payo niya at gamit upang mapigilan si Datu na tuluyang maging aswang. Pero hindi nawawala ang malakas na pakiramdam at pandinig. Magtatanong sana ako kung paano nakuha ni Datu ang pagiging aswang. Subalit tinawag na ako ni Datu. Nasa baba na ito ng tahanan. May bitbit na maliit na tali at may nakalambiting parang medalyong gawa sa kahoy na kulay itim. Kagad akong bumaba at narinig ko pa ang habilin ng matanda na mag-iingat kami. Ang dami namang sinabi ng lola ko. Pero totoo lahat yun, ha? Hindi talaga ako tulad ng iba. Katangian lang ang meron ako pero ang pagkahayok sa laman, hindi ko yan nakasanayan. Wika ni Datu habang pababa kami ng lugar. Dagdag pa ng kaibigan ko. Kahit asin ay kaya niyang indahin. Ang totoo, kumakain siya ng pagkaing may halong asin. Hindi totoo ang mga sabi-sabi na mabisa sa aswang ang asin at bawang. Sa ibang mga tao, yun ang kanilang nakasanayan. Pero ayon sa kanya, pinagtatawanan lamang niya yun. Ang ayaw ni Datu ay mga tanim na may tinik. Naalala ko yung mga halaman na binanggit ni Datu na mabisang pangontra. Lahat yun ay may tinik. Kalamansi, bugambilya, suha at aroma. Sumingit naman ako. Tinanong ko kung yun ba ang dahilan kung bakit siya umuwi nung naglagay na kami ng mga dahon sa paligid ng bahay. Sumagot si Datu ng oo. Kumuha siya ng langis upang matagalan ang pangontra. Gawa ito ng lola at hindi niya alam ang rekado. Hanggang sa napatigil ako ng lakad nang sumaglit ng tingin sa akin si Datu.
Nakita ko ang mga kilay niya na tila kumapal. Muli siyang tumingin sa akin. Hanggang sa sinabi ko na iba na ang itsura niya. Kumunot ang mukha ni Datu. Ang sabi niya sa akin, hindi na niya maitago ang pananabik na malaman ko ang totoo. Hindi niya maiwasang mailabas ang tunay na itsura. Yung kumpiyansa na naramdaman ko sa kanya ay napalitan. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nasa isip ko noon na baka si Datu ang nakikita kong aswang na bumibisita sa bahay. Pero nilabanan ko ang takot. Pasimple kong tinignan ang kanyang kamay, kuko at paa. Ang narinig ko sa mga aswang, mahaba ang mga kuko at daliri. Pero wala naman. Maliban na lamang sa kanyang kilay na halos umabot na sa mga sentido nito. Hanggang sa natanaw ko na ang bahay namin. Nakikita ko pa nga si tatay na nag-aasikaso sa kusina at panay angat ng tingin. Alam kong hinahanap na ako ni tatay. Hanggang sa sinitsitan ako ni Datu. Naupo sa gilid ng tumbang niyog. Lumapit ako pero hindi na tumingin sa mukha niya. Alam kong matatakot lang ako. May itinuro siya sa aking direksyon. Sinabihan niya akong tumingin sa gawing iyon. At maya-maya ay may makikita akong nakaupo. Ang tinuro niya ay malapit sa bahay namin. May mga tumpok ng bunot na pinagkuhanan ng kobra. Tinatamaan ito ng liwanag mula sa bahay kaya tanaw na tanaw ko ito. Tinapik ang siko ko ni Datu. Sinabing bababa muna siya. Dalawa ang umaaswang kay nanay. Yung isa ay yung nakabuno niya. Titignan muna ni Datu kung bumalik ba. Sinundan ko lamang siya ng tingin. Pawis na ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Magkahalong takot, pagkagalak, at tensyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Basta hindi ako mapakali. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng pagaspas ng pakpak. Inangat ko ang tingin at nakita ang paggalaw ng mga dahon sa itaas ng niyog. Pero wala naman akong nakitang bagay. Hanggang sa ilang sandali lang, nakaamoy ako ng sobrang baho at mas lumalala pa. Ang init kong nararamdaman. Muli akong nakarinig na mahinang ingay pero hindi na pagaspas. Para bang daloy ng tubig mula sa batis. At nang lingunin ko muli ang direksyon. Sobrang nagtaka ako noon. Dahil wala namang batis malapit sa bahay. Hanggang sa kamuntikan akong mapasigaw. Nang makakita ako ng maitim na nilalang. Gumagapang ito pababa ng niyog. Pusturang tao. Nakapatiwarek. At sobrang nakakatakot ang itsura. Sunod-sunod na pagsitsit ang narinig ko matapos makababa ng nilalang. Sinundan ko kung saan ito papunta. Nakita kong huminto ang nilalang sa tumpok ng bunot. Tumayo ito at tinignan ng buong paligid. Hanggang sa tumitig ito sa bahay. Totoo ang mga sinasabi ni Datu. May aswang at doon nakatambay sa may tumpok ng bunot. Hindi ako gumalaw ng mga sandaling yon. Kahit naiihin ako. Tiniis ko lang at nanatiling nakatitig doon sa aswang. Hanggang sa nakita kong bumalik na si Datu. May dinukot itong maliit na bote sa kanyang bulsa. Sinabing nakalimutan niyang pahiran ako ng langis. Nagtaka ko noon kung bakit. Nagtanong ako kung para saan naman. Natakot ako noon. Dahil baka gagawin din akong aswang ng kaibigan ko. Ngunit pinitik ni Datu ang tenga ko. Ang sabi niya, lalagyan niya ako ng langis upang hindi maamoy ng aswang na nasa paligid kami. Hindi ako kumibo. Binuksan niya ang bote at nalanghap ko ang sobrang bahong amoy.
Mas masahol pa sa naamoy ko noong nakita ko ang aswang. Sobrang sangsang, mapanghe, malansa na hindi ko maipaliwanag kung ano. Pero hindi ako tumanggi. Binuka ko ang palad at binuhusan niya ng kaunti. Ang sabi niya, ipahid ko ito sa kahit saang parte ng katawan. Sa binti ko pinahid para kahit papano malayo sa ilong ko ang amoy. Matapos yun, pinahid ko ng pinahid sa lupa ang kamay ko habang naduduwal. Hindi ko na malayang sa pagkakataong yun. Nilapitan na ni Datu ang aswang. Narinig ko na lamang ang kakaibang pag-angil. Pag-angat ko ng tingin, nakita kong nagbuno si Datu at yung isang napakaitim na nilalang. Hindi ako magkawari sa taranta ng mga sandaling yun. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumapit ako upang tumulong. Sobrang nakakagimbal ang tagpong yun. Lalo na noong makalapit ako at mas malinaw kong nakita ang itsura ng isa pang aswang. Kumpara kay Datu, ibang-iba ang itsura nito. Bukod sa makintab ang katawan, para itong taong grasa. Buhaghag ang buhok. Normal lamang ang itsura pero mabalahibo ang likod. Yun bang mula sa batok hanggang sa bewang. Parang unggoy ang postura. Habang si Datu naman, pumangit na rin ang muka. Mas kumapal ang kilay at may pantay at matutulis na mga ngipin. Gusto kong sumigaw ngunit naisip ko na baka mabulabog at mapukaw pa ang atensyon ni tatay. Natatakot ako na baka magdala ito ng baril. Paputukan ang mga aswang at si Datu pa ang tamaan. Kaya nanood na lamang ako. Nakita kong mas malakas kay Datu yung maitim na nilalang. Hindi makaporma si Datu. Sa bawat sunggab ng kalaban ay napapaatras ang kaibigan. Hindi man nasusugatan pero dehado talaga. Hanggang sa hindi ko na natiis ang sarili ko. Kumuha ako ng mga bunot at binato ko ang isang aswang. Galit itong umangil habang nakatitig sa akin. Hindi naman na nagsalita pa si Datu. Patuloy lang ito sa ginagawang pagtaboy sa aswang. Hanggang sa kalaunan, mabilis itong naglaho sa dilim. Hinabol pa ito ni Datu ngunit wala na siyang naabutan. Pagkabalik ni Datu, makikita sa mukha ang pagod. Bumalik na din sa normal ang itsura nito. Kaya hindi na ako naiilang sa kanya. Nakita mo na ba? Malakas pala yung isang yun. Mabuti na lang dala ko ang gamit ng lola ko. Maigi kasing may protection sa katawan eh. Wika ni Datu na hindi ko malilimutan. Namangha ako sa mga sinabi niya. Ang bagay pala na bitbit niya ay bertud na gamit ng lola. Suot niya ito habang nakahawak sa magkabila ang tuhod at patuloy sa paghangos. Nagtanong ako kung babalik pa ba yung aswang na yun at yung isang nakita niya. Ang sabi ni Datu, babalik yun kung gugustuhin nila. Ang problema, markado na si Datu kaya sa susunod maaaring tugisin siya ng isang aswang. Naranasan na niya ito doon sa isa pa. Matapos makipagbuno, dali-dali itong umuwi sa tahanan. Mabuti na lamang maalam ang lola at nagkataon pa namang may dalawang kasama ito. Sabi ko kay Datu, delikado kung ganun. Pero sumabat ang kaibigan ko. Mas komportable siya kapag hindi kami ang inaaswang. Dagdag pa niya, nasubaybayan ko na ang lahat at pwede na akong makauwi. Kumunot ang mukha ko noon. Nakaramdam ako ng pagkaawa sa kanya. Pinilit niya ang sarili upang mapatunayan lang
na inaaswang ng iba ang nanay ko at siya ang nagpoproteksyon. Gusto niyang magkaroon ng pruweba kahit malagay pa ang sariling buhay sa alanganin. Kaya ng sandaling yon, nagtiwala ako kay Datu. Sobrang pinagkatiwalaan ko siya. Kaya bilang gante, hindi ko pinagsabi ang tunay na pagkatao. Maliban na lamang kung gustuhin niya ito. Kagaya na lamang ng pagbahagi ko ng kwentong ito ngayon. Nagpaalam ako sa kanya bago ko gawa ng kwento. Hindi ko nga lang dinetalye ang buong lugar dahil alam kong marami ang magkakainteres sa kanya. Ang sabi niya sa akin kung maaari, hanggang karanasan lang. Umuwi ako ng bahay. Napatakip pa ng ilong ang tatay ko dahil naamoy ang dala kong baho. Ang sabi niya, para akong tumabi sa isang kambing sa sobrang panghi. Natawa pa ako noon. Nakalimutan ang nakakatakot na tagpo. Sinilip ko sa silid si nanay. Nakita ko itong masigla habang nagtitiklop ng mga damit. Hindi talaga mawala sa isipan ko ang nangyari. Ni kahit sa panaginip. Dala ko pa yung naranasan ko kanina. Mula din ang araw na yon, naging mas malapit kami sa isa't isa ni Datu. Napapadalas na ang pagpunta niya sa bahay. At kung may napapansin ako sa kanya, nakukuha ko kagad ang ibig sabihin. Hanggang sa lumipas ang mga araw, hindi ko na nakikita si Datu na umi-istambay sa bahay. Hanggang sa nanganak na lamang ang nanay ko, hindi pa rin siya nagpapakita. Nag-aalala na ako noon. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hanggang sa isang umaga, tinanaw ko ang bahay nila mula sa ibaba. Nakita ko ang lola niyang nakadungaw lang sa bintana. Nang mga sandaling yon, nasa ospital pa ang mga magulang ko at hindi pa umuwi. Kaya naman naisipan kong puntahan si Datu sa kanilang tahanan. Nang makarating ako sa kanila, nakatitig lang sa akin ang matanda. Hanggang sa lumapit ako at mula sa ibaba, nagtanong ako kung nasan ba si Datu. Sinabi naman na matanda na hindi ba nasabi ni Datu sa akin kung saan siya pumunta. Napailing na lamang ako. Sinabing wala siyang nabanggit. Kaya ayon, pinakyat ako sa bahay ng lola ni Datu. Pinaupo sa upuan sa gilid ng bintana. Kumuha siya ng tubig at inabot sa akin. Ito o iho, uminom ka muna. Namumutla na yung mukha mo ho. Napakainit ng panahon at pumunta ka pa dito. Dala ni Datu ang gamit ko. Hindi ba niya nasabi sa'yo na sumunod siya sa ospital? Wika ng lola ni Datu na siyang nagpatulala sa akin. Nagtataka ako kung bakit sinabi niyang sumunod sa ospital. Sinabi kong hindi naman ako sumama doon at bakit siya pumunta. Sinisigurado lang ni Datu na mairaraos ng nanay mo ang panganganak. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Tanong na matanda. Napailing na lamang ako at napabilib sa ginawa ni Datu. Kitang-kita ko pati sa ospital. Pinoproteksyonan niya ang nanay ko. Napaluha pa nga ako dahil sa totoo lang, sobrang bait ni Datu sa amin. Nagtanong ako sa lola niya kung kailan ba siya umuwi. Sinabi naman ng matanda, mamayang hapon ay baka makabalik na ito dahil maayos ang panganganak ng nanay. Sobrang saya ko noon. Kahit alam kong manganganak na ang nanay, nangangamba pa rin ako kung mairaraos niya ba yon ng ligtas. Hindi na ako umuwi ng bahay. Nanatili sa kanila. Maraming naikwento sa akin ang lola niya. Naikwento pa nga sa akin kung paano naging aswang si Datu.
Ayon dito, isang gamit ang naipasa mula sa kanyang ama. Baguhan pa lamang sa pagiging aswang si Datu, pero lahat ng gawain ng tatay ay sinusunod niya. Kagaya na lamang ng pagiging mabuting aswang. Ang sabi pa ng matanda, pinigilan niya ang tatay ni Datu sa pagpasa at baka mahirapan ang binata dahil sa naturuan na niya ito ng mga kaalaman at baka maapektuhan ng katawan. Subalit si Datu na rin mismo ang nagsabi, kakayanin niya ang salinlahi. Kaya yon, ilang araw lang bago matanggap ang gamit, sinumpong si Datu pero ibang klaseng sumpong dahil kontrolado niya na ang sarili. Hindi katulad ng iba na panandali ang mababaliw at kung ano-ano na lamang ang ginagawang paghasik, kagaya ng pamiminsala ng hayupan. Pagsapit ng hapon, dumating na si Datu at halata sa mukha na walang tulog. Malalim ang mga mata at nangingitim pa. Sinalubong ko si Datu ng pasasalamat. Ngumiti naman siya at sinabing ginagampanan lamang niya ang trabaho. Alam niyo bang hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin si Datu at sabihing siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Kinantsawan pa ako ni Datu at sinabing wag akong umasta na parang bata. Sa mga nagdaang araw, inalam ko ang mga ginagawa ni Datu. Isinasama niya ako kung saan niya gustong magpunta tuwing gabi. Para akong baliw na naglalakad sa daan, habang siya naman ay nasa masukal na gubat. Sitsit ng sitsit at palagi akong inaasar. Bigla na lang akong iniiwan sa isang banda at tatakutin. Noon ko palang naranasan ang buhay ng isang aswang. Mahirap pala at maraming bawal. Bawal siya titigan sa mga mata. Bawal makipaghalubilo sa ibang tao. Bawal gumala sa kung saan-saan. May mga bawal din na pagkain pero hindi alintana ni Datu ang mga ito. Para lang ding normal na tao kagaya ng sabi ko. Pero hindi mo aakalaing aswang pala. Marami pa akong naging karanasan kasama si Datu. Yung mga bumisita sa bahay, binisita namin sa mga tirahan nila. Pero wala na ito. Naglayas na at hindi na bumalik. Sana naging maliwanag sa atin ang mga aswang. Hindi lahat masama. Lalo na kapag kapitbahay mo. Para kang gwardyado ng sundalo. Hindi kailanman masasakta ng ibang aswang ang pamilya. At ituturing kang isa sa kanila. Huwag ka lamang magkakamaling kalabanin ito. Dahil iba ang aswang. Kapag nagalit. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.